Ang tuloy-tuloy na gamit, 24 hours, walang patayan. Pagka ganyan po ang ating gamit, talagang hindi tayo dapat tumasa na ang ating electric fan ay tatagal. Alikabok, kumakapit yan na sa ating shafting. Itong likod, yan. Yung hangin na hinihigop niya para bumuga doon sa kanyang makina ay konti na lang. Lalo na kung di natin nililinisan araw-araw, nakakadagdag ng init para maging dahilan ng friction at yung ating bushing kasama na yung ating shafting ay nagkakaroon ng gasgas. Audio Jungle. Ayun nga mga kamaalam, itong ating electric fan dito ay halos isang buwan tuloy-tuloy na gamit, 24 hours, walang patayan. So pagka ganyan po ang ating gamit, talagang hindi tayo dapat tumasa na ang ating electric fan ay tatagal, lalo na kung siya ay hindi na brand new. Pero kaya lang naman nangyayari yan mga kamalam dahil yung ating gamit ay walang patayan. So tuloy-tuloy ang gamit, tapos plus yung ganito pa, katulad ito mga kamalam. Tingnan nyo yung mga parang ito, yung parang mga tawagin natin agiw-agiw. So kaya po nagkakaganyan ng ating electric fan dahil dito. Pag kayo po ay maraming alaga, yan. So ang aking alaga po ay apat na aso, yung isa ay napakabalbon. So yan po ay pagka nagkakabot yan, nagpapagpag, yan po nagiging resulta niyan. So itong electric fan nito, sa isang linggo 2 beses natin tinatanggal yan. Yan. Nakita nyo. Kapal. Yan mga maalam. Ang electric fan po, pag hindi natin nililinis yan, mas lalong umiikli yung kanyang buhay. Bakit? Kasi nga po mga kamaalam, ay yung kanyang mga alikabok, kumakapit yan na sa ating shafting. Sa shafting ng ating electric fan. Kumakapit po yan. At nagiging dahilan po yan na maraming bagay na nagiging dahilan ng kanyang pagkapit at pagkasira dahil sa alikabok. Una, yung kapag po ay itong likod yan po yan, pagka puno na rin po ng agiw yan, yung hangin na hinihigop niya para bumuga doon sa kanyang makina ay konti na lang. So kailangan pong makahigop yan ng hangin para mabuga doon sa makina para mabawasan yung init ng kanyang makina. At ito namang mga maharang na yan sa grills niya, ang nagiging dahilan naman yan yung pagbuga ng kanyang hangin. Yung ibinubuga ng hangin ng electric fan natin nababawasan. Kung dati mapapansin nyo malakas yung electric fan, pero pagka bumubuga na siya mahina lang kasi nga napipigil na yung hinihigop niyang hangin para ibuga. Kaya kahit malakas ang ikot niya, mahina na ang dating ng hangin. So yan mga kamaalam. So plus pa yung pagka ganyan pong nangyayari sa ating electric fan, lalo na kung di natin nililinisan araw-araw, nakakadagdag ng init. Nag-iinit po ang ating shafting para maging dahilan ng una, mag-iinit yung makina kasi yung makinang unang nag-iinit yan So pag nag-iinit na makina, yung kanyang rotor nakakabit sa kanyang shafting, iinit din yun. Pag umiinit na yung shafting, doon nagkakaroon ng friction at yung ating bushing kasama na yung ating shafting ay nagkakaroon ng gasgas.
So pag nagkaroon ng gasgas yung ating shafting at bushing, kahit isa lang doon sa dalawa ang magasgas, ay babagal po ang ikot. So saksak natin ulit para malaman nyo. So babagal po ang ikot at ganito pang maririnig niyo. Yan, magbumagal na ikot niya. Number 1, number 2, number 3 po yan. Babagal po ikot niya. Dahil po sa yung kanyang shafting ay gasgas na. Plus, dahil nga po sa umiinit siya, umiinit ang makina, nagkakaroon ng friction, yung kanyang capacitor ay nadadamage na rin paunti-unti. So sa mga nagpapagawa, swerte pagka nagpagawa kayo at malakas pa yung kanyang capacitor. So sa akin mga kamaalam, hindi ko na po sinasapalaran yung capacitor. Pag ako po nag-repair, pinapalitan ko na rin po ang capacitor dahil pagka mahina na po siya, meron pong mga capacitor na kaya pang paikutin ng electric fan pagka bagong palitan shafting at bushing. Kaya lang yung lifespan, yun po tandaan nyo kahit mga kamalaman na po, yung lifespan ng lumang capacitor na ginamit na dito ay umiikli na po yan, nababawasan na yan. Kaya hindi nyo po masasabi na pwede pang pamatagalan yung capacitor. Yung totoo, pwede pa yung capacitor, pero hindi mo may gagarantya na pangmatagalan pa yung capacitor. So pag nasira ang capacitor, masisira din ang ating electric fan dahil babagal din po ang ikot niyan. Pag bumagal ang ikot at hindi ninyo napansin, masusunog. Yun po ang ating iniiwasan para po si customer ay huwag mapagastos ng mas malaki. Kasi po yun pang nagiging problema sa mga pinapagawa, sa mga nagpapagawa o sa mga gumagawa. Pag hindi po natin pinalitan ng capacitor, kahit bago ang shafting, bago ang bushing, pero ang capacitor ay 50-50 na ang kanyang lifespan, or kahit sabihin na natin 60% pa yung capacitor, hindi po natin pwedeng i-guarantee yun kasi dahil nga po ginagamit natin, plus yung katulad na sa akin ay 24 hours na bukas ang aking electric fan, halos walang patayan, mapatay man saglit lang, ganun talagang mangyari. Tapos idagdag pa ninyo kapag hindi po kayo naglilinis ng inyong electric fan, yung katulad ng yung pinakita ko sa inyo, ay nakakadagdag po yan ng ikli ng buhay ng ating shafting, bushing, capacitor ng ating makina. So ano yan, tawag ba dito, yung domino effect. Domino effect po ang ano yan. So ito po, yan, napapansin nyo, tumitigil po siya. So kung kanina nung pinapaikot ko mabagal lang iikot, hindi po natin pwedeng sabihin na capacitor lang ang sira niyan. So masasabi nyo hindi lang capacitor ang sira niyan kasi ganyan. Dapat po niyan, hindi yan pumipreno, pero pumipreno po siya. Yan. Pero kapag inikot ninyo at tuloy-tuloy pa rin ang ikot niya, good pa yung kanyang shafting at bushing, pero yung capacitor hindi na. Pero dito pag inikot niyo yan at bumipreno, hindi na rin po good ditong shafting at bushing niya. So ibig sabihin, kailangan na rin nating palitan ang capacitor dahil napipigil na rin po nito yung ikot niya. Isa pa mga kamaalam, eto, tinanggal na natin yung LC. Kung yung LC pag pinaikot natin ay nagpipreno, pagmasdan nyo to, dapat mga kamaalam, pag pinaikot nyo yan, halos ayaw na umikot. Dapat yan tuloy-tuloy yan. So pagmasdan niyo yung loob mga kamaalam, yung loob ng electric fan, nung pinaka shafting niya, hindi ko makita ba? Saan na ba? Hindi ko makita. Saan na? Yun. Kung mapapansin nyo yung loob ng electric fan natin mga kamaalam,
may mga buhok. Isang dahilan yan bakit napipigil ang ikot ng electric fan, at nagiging dahilan niya sinasabi ko sa inyo, pumapasok sa loob yan at napipigil yung electric fan. Pag nag-init, yung kanyang shafting at bushing ay magkakagasgas. So pag nagkagasgas po yan, kakayod na po yan at mapipigil. So yan nga po mga maalam, kaya dapat lagi nyong linisin ng electric fan. Yan, ang dami, diba? Kita ba? Ayan, kita nyo mga kamalam, kapal. Ayan. Pag kayo may mga alagang aso, pusa, ayan, yung mga balahibo niyan sumasama sa alikabok, nakakadagdag siya sa dahilan ng pagkasira ng electric fan. Kaya kailangan lilinisan natin yan. So ito mga kamalam, papalitan ko ng shafting at bushing, kasama na rin po ang capacitor para gumanda uli ang takbo niya. So syempre nililinis ko na rin kasi madumi na eh. Pero ito po mga kamalam, sa isang linggo halos dalawa hanggang 3 beses kami naglilinis kasi nga po marami kaming alagang aso. Mas mabilis pong dumumi ang electric fan pagka marami po tayong alagang aso, pusa, ganyan, lalo na pagka ang mga alaga natin ay sobrang balbon. Pagka po kung ang aso po natin ay 4 na balbon, mas talagang mga balbon na balbon ay sa isang linggo baka araw-araw kayo maglilinis. So ito mga kamalam, sa pangdahilan dadagdag ko sa para malaman nyo, dadagdag ko na rin pag bumili kayo ng mga bagong electric fan, madaling masira. Madaling masira, yan nga po, di ba? Yan. So hindi lang naman din aso ang dahilan, kasi yung may mga mahabang buhok, yung mga nalalaglag na buhok, yan umiipit, yan mga buhok, umiipit. So titingnan nyo yung loob ng shafting, di ba? Yan. So mapasok po talaga yun dyan. Kaya kailangan lilinisin natin ang ating gamit. So kung ito ay original ang makina, tanso siya, malakas, napapahinto, paano pa po yung aluminum? So kapag hindi kayo malaga sa inyong gamit, ay talagang sira kagad siya kahit bagong bago pa. So ayun mga kamahalang, madaling masira, yan nga po, di ba? Yan. So hindi lang naman din aso ang dahilan, kasi yung may mga mahabang buhok, yung mga nalalaglag na buhok, yan umiipit, yan mga buhok, umiipit. So titingnan nyo yung loob ng shafting, di ba? Yan. So mapasok po talaga yun dyan. Kaya kailangan lilinisin natin ang ating gamit. So kung ito ay original ang makina, tanso siya, malakas, napapahinto, paano pa po yung aluminum? So kapag hindi kayo malaga sa inyong gamit, ay talagang sira kagad siya kahit bagong bago pa. So ayan mga kamahalang, kaya yan i-repair natin uli, at dahil yan ay ating gamit at kailangan natin, dahil ang ating baby ay maiinitan, kagawin natin. So hindi ko napapakita mga kamahalang yung pag-repair ko nito, dahil sa mga nauna kong video ay ito ay nirepair ko na. Baka mamaya pagka nirepair ko at pinakita ko uli sa inyo ay
maging repetitive, tama ba yung pronunciation ko, repetitive video or reuse video. Baka maging reuse video siya, kaya hindi ko napapakita yung pag-repair ko niyan dahil meron na akong video nito na ni-repair ko siya noon. So ito ay sarili kong electric fan. Hindi na to kinuha ng ng customer dahil bumili na lang ng bago. So hindi na niya pinatuloy at binenta na lang sa atin. So sana naibigan ninyo ang aking video mga kamahalang. Please like nyo at subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nagsasubscribe. At dun sa mga ating mga subscriber na hindi bumibitaw sa atin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, at dun sa mga patuloy pa rin nanonood, maraming salamat po.